bigyan ako ng malusog na katawan sa kaming mag-asawa. Happy birthday po. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Nieva and Tatay Salvador. So, belated happy birthday po sa inyong dalawa. And kayo po ay pinadalhan ni Ma'am Shari ng Mang Inasal para po na sa panghanda ninyo. Opo. Okay, so kamusta naman po ang pagsi-celebrate ng birthday po? Okay naman, yun lang tapos may cake kami nung dumating na yung dala namin. Apo. Tsaka may cake din yung mga anak ko dito. Yun po. So, naging happy po itong celebration po ninyong dalawa. Happy po talaga ako. Kasi yung binigyan pa kami ni attorney, di ba? Din. Okay. Doon po sa ibinigay ni Attorney Villamor, ano po ang ginawa niyo doon? Nagbili po ako nito. Tsaka siya, mayroon din siyang gamot. Tsaka mas nagbili ako sa mga maintenance ko na. Kasi may high blood ako, mayroon akong may hika nga ako. Yun. Tapos yung pang vitamins namin. Tsaka bumili kong bigas. Okay. Tsaka yan, nagbili ako ng konting tindahan muna. So, happy na happy po pala talaga ang inyo pong birthday. Masaya. Masaya kami dahil nga nakapunta kami kay Senator Idol Rapi. So, gaano na po ba kayo katagal po na nagsasama ni Tatay Salvador? Siguro mga sobra ng 50. Mga 52 na siguro. Kasi yung panganay ko na 50 na eh. Okay. Sa loob po ng pagsasama nyo ni Tatay Salvador, kamusta naman po? Mabuti, mabait naman yung mister ko. Tatay, kayo po, ano po ba ang klaseng ugali ni Nanay Nieva? Ang pinaka nagustuhan po ninyo? Mabait naman, saka maalalahanin, ang pagmahal. Kaya minsan nag-aaway din kami. Kaya iaway lang, hindi magkakasakitan. Bang sagutan lang ba? Pero nagkakayos naman kaagad. Ano po ba ang sikreto para magkaroon po ng isang matatag at para rin po magtagal ang isang relasyon? Kailangan pag yung halimbawa nagalit yung isa, wag din magsabay kayong magalit. Yung anuhin muna ninyo yung Gaya. yung isa bago kayo naman tapos saka naman kayo mag-uusap. Ganun lang kami. Kasi pag nagsabay, talaga, magra-rumble. Pero pag yung isa, hayaan mo muna siya. Kaya kapag Pabaliw hindi ako mo. masyadong magagalitin eh. Oo. Sino po ang palaging nagagalit sa inyo, Nay? Ay ito kasi noong bata-bata pa, hindi naman siya magalitin. Ngayon medyo may edad-edad. Siyempre iba na yung minsan mayroong konting magtalo-talo kayong dalawa. Pero hindi ko na rin yun pinapansin. Kasi ayoko naman na mag-away-away dahil may mga anak na kami malalaki. Ayaw ng mga anak namin. Kayo po bang dalawa nagkaroon din po ng pagkakataon na kayo po ay nagkatampuhan? Oo naman, hindi naman maaring hindi magkatampuhan eh. Mayroon talaga. Kasi pag nagkapamilya ka na, lalo na pag medyo bata-bata pa kayo, medyo mainitin ng ulo ko minsan. Pero hindi kami nagsasakitan. Katulad nung iba dyan, nagbobog-bogan. Paano po ninyo sinusuyo ang isa't isa? Basta pag ako nagagalit, mga siguro mamayang gabi, o kaya bati na kami. Kasi pagboros din rin magkain, yayayain ko rin siya, hindi rin ako makakain ng ako lang. Siya, kailangan ko rin. Hindi ka nakain na tayo. Kayo po, Tatay, paano po ninyo sinusuyo si Nanay Nieva? Lambing ba? Yapos-yapos. Yan, patawad na. Kung ano man ang nagagawa. Yun lang. Tapos Para napakasaya ho talaga nung naging pagsasama po ninyo. Oo, siyempre. Kasi ang masaya lang naman pag hindi kayo yung talagang grabe ang away. Magpasensyahan na lang. Kasi pag lagi kayong mainit parehas, hindi na talaga maganda yun. Minsan yung iba naghihiwalay, di ba? Ano po ang mamimensahe ninyo sa mga kabataan po ngayon or sa mga bago pong kasal pa lamang or bagong nagsasama pa lang? Kailangan,
Kasi hindi naman ano yun eh, pagka nag-asawa ka, sa pagka nagkagustuhan kayong dalawa, kasi hindi mo naman alam kung saan, minsan yung magiging asawa mo, kung saan galing. Ngayon lang kayo nagkita. Siyempre, ano lang, yung hindi katulad niya na pag may mga anak na, ay hiwalay agad. Ganon yung ngayon eh. Parang baliwala lang sa kanila yung yung nila pagsasama. Kasi sige, maghiwalay. Nakikita ko kasi kay senador to. Iba ng panahon ngayon kasi. Iba na. So ano po ang mensahe nyo sa mga bago pa lang pong nagsasama or magkarelasyon po sa ngayon? Pag-isipan muna nila kung kung sila ay handa na sa paglagay sa pamilya. Kasi kung hindi sila handa at yun ay maghihiwalay sila kung ganyan ang mangyayari. Kasi hindi rin mo alam yung ugali ng isa, hindi rin yung isa. Kasi yung ngayong panahon, yung bagang biglaan na lang magsasama na, di ba? Saka uso ngayon puro live-in na lang ng live-in. Tapos hindi naman nagpapakasal. Minsan ang anak 4. Hiwalay naman. O diba? Mahirap yun. Sa ugali. So as a part naman po ng mga kalalakihan, tatay, ano po ang mensahe ninyo sa mga kalalakihan po na magsisimula pa lang sa pagbuo po ng pamilya? Ko lang sa kanila, kilalanin mo ng mabuti, hindi padalos-dalos na magsama agad, di ba? Bigyan mo ng ilang taon bago, papag-obserbahan mo na yung bawat isa, di ba? Pag medyo maganda yung takbo ng nila, saka na sila magsama. Diba? Yan lang. Ano po dapat ang maging isang ugali po ng isang ideal na lalaki para po sa mga kababaihan? Hindi. Pag ang ko doon sa kanila, magbigayan ba? Yung malimbawa, galit yung isa. Pagbigyan niya ba? Yung pasinsahan niya. Para naman yung kausap niya, ma-serbahan niya yung ugali ng isa. Magkakasundo sila. Ano ho ba kahalaga yung respeto sa isa't isa po? Yung kung ano yung sasabihin ng asawa mo, susundin mo yon. Kung hindi mo nga susundin, yung gusto mo rin ang gagawin mo, hindi nga, wala nga respetuhan yung ganyan. Siyempre, tapos yung asawa mo naman, ganun din ang gagawin sa'yo. Kung saan siya gustong pupunta siya. Dahil, di ba walang respetuhan? Kung ayaw naman ng babae, wag muna. Wag na rin umalis. Halimbawa, may mga pupuntahan. Tapos, pagkadating sa ganun, mayroong mga nakikitang mga iba. Di ba? Doon na yun magsisimula ang mga hindi na magandang mag-aaway-aaway na. So, ang sekreto po ninyong dalawa, Nanay Nieva at Tatay Salvador, sa isang matatag na relasyon po, kaya po kayo nakaabot ng ganitong kataon, 50 years na pagsasama is respeto, at saka kung merong isa na mainit ang ulo, kailangan may isang babalanse. So, magbibigayan. Sasalubungin yung isa dahil pag sinulubong mo, magkakano talaga yun. Iinit talaga. Pag mag-asilita o magalit, iyaan mo siya, iwanan mo muna. Diba? Pag nakalipas nun, balik ka. Saka yung iba, bunganga ng bunganga. Ako naman hindi masyado mabunganga tahimik lang ako. Kaya lang, pag minsan, siyempre, pag nagagalit naman ako, hindi naman ako nakakibong masyado. So ayun, maraming salamat po sa advice po ninyo, Nanay Nieva and Tatay Salvador. So kami po ay napunta rin dito sa inyo para ibigay din po itong isang hiling po ninyo sa aming programa. So ito po ay tutuparin ni Senator Raffy Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo po ng ACT-CIS Party List. So eto na po, nabanggit ninyo na kayo po ay merong hika. May pump ako. Okay, so ito po, bumili po kami ng nebulizer machine po para sa inyo. So, i-check nyo na po, Mami. Ay, ang ganda. Ano po masasabi niyo, Mami? Salamat po kay Senador Idol Raffy. Tsaka si Ma'am Jocelyn. Napakaganda nito. Matagal na ko na itong magagamit. Minsan nga pagkagabi, papampa ko dahil nga ako minsan sumisikip. Bigla na lang na dating nasikip kasi may hika. Ang hirap ng hika. Maraming salamat po sa binigyan nyo kami ng panghanda. Saka yung binigay ni Atty. Villamor, binili po namin ng
bigas at saka po mga gamot ko, mga maintenance. At ito pong nebulizer na binigay ni Senator Idol Rapi Tulfo at ni Congresswoman Ma'am Jocelyn. Maraming salamat po. God bless po.